Celeste, Joel, Nabuhayan po siguro kayo ng loob and you saw a lot of your supporters come and meet you in the airport. What is important is sometimes not visible to the eyes. Paano po yan? They say you've lost a lot of ground, para ang tagal niyong nawala sa konting araw na lang sa kampanya. The people is the final arbiter. Politics is won in one day. Dating corporate lawyer na naging politiko mula sa Bicol Region na noong 2004 tumakbo rin sa pagkapangulo si Senator Raul Roco. Pero sa kalagitnaan ng kampanya, misteryoso siyang lumipad pa Amerika dahil sa banta sa kanyang kalusugan. Ako si Jessica Soho. Ako po si Jessica Soho. Ako po si Jessica Soho. This is Jessica Soho reporting. Balikan natin ang paghahatid ko ng serbisyong totoo bilang isang journalist. Hingi ata ako, Mama. March 1989 nang una naming tangkaing marating ang Isla ng Pag-asa. Gaya po ng inyo nakikita, tayo ay nakasakay ngayon sa isa sa mga tangke. Paano kaya sila magpapasko dito, no? This is Hickam Air Force Base here in Hawaii. Ito rin tiyak ang gustong paniwalaan ng marami sa atin. To see is to believe. Samahan niyo po kami sa isang natatanging paglalakbay. Biglaan ang kanyang pag-alis, ikinagulat ng marami, pero kinailangan daw alang-alang sa kanyang kalusugan at sa kanyang pagbabalik, tila upang makabawi. Hinihanda para sa kanya isang bonggang pagsalubong. Nag-show of force ang mga kapartido ni Presidential Raul Roco kaninang umaga. Tila nabuhayan muli sila ng loob. Nakasabay ko papuntang airport ang kanilang mga sasakyan. Handang-handa na sa gagawin nilang enggrande at malaninoy Aquino na pagsalubong sa kanilang pambato. Tonight, I leave for the United States to seek treatment. April 13, nung biglaang umalis si Roco patungong Texas sa Amerika, kinailangan daw niyang bumitaw pansamantala sa kampanya upang ipa-check up ang sakit na nararamdaman niya sa kanyang likuran. Maugong noon ang balibalitang meron siyang prostate cancer, bagamat hindi niya ito diretsahang pinabulaanan o kinumpirma. Habang nasa Texas, tanging ang litratong ito ang nakita ng publiko sa kanya. Kuha raw ito habang siya'y nagpapa-check up. Sa Hong Kong kahapon, kung saan siya nag-stopover mula Amerika, pumayag si Roco na makapanayam ng GMA News. Sometimes you stand still so that the Lord can fight for you. Sa eroplano pabalik ng Pilipinas, maganda ang kanyang mood, bagamat nabanggit niyang sumasakit pa rin ang kanyang likod. Mas mabilis lang mapak. Okay. Saka inaalala yun. Mga supporters ni Secretary Roco. Alas 11, ang oras na pinakahinintay ng mga supporter ni Roco at maging naming mga taga-media, ang pagbabalik ni Roco. Ayan na, ayan na! At hinarap ni Roco ang media, ang mga tanong, pag-usisa at pati na rin pagduda sa kanyang kalusugan. I'm glad to report that my doctors, after a series of tests, confirmed that my physical pain can be treated and kept under control. Inamin ni Roco na 8 taon nang nakalipas, inoperahan siya dahil sa prostate cancer. I had prostate malignancy removed completely, successfully, in 1992. 96. Pero dahil hindi niya diretsahang sinabi kung ito pa rin ang kanyang sakit ngayon, minabuti kong magtanong. Jessica. Channel 2? Yes, Channel 7 first. Senator, did the doctors exactly say whether the cancer is back or are you on remission? No, nobody ever mentioned in fact cancer. I was in fact afraid to mention it because it was removed. Every male above 50 has cancer of the prostate.
those that are preempted immediately. As you grow older, it becomes more benign. What is the diagnosis of the doctor? If you will allow, I will keep the privacy of my pain. Nabuhayan po siguro kayo ng loob and you saw a lot of your supporters come and meet you in the airport. What is important is sometimes not visible to the eyes. Mabuti na lang, ang sakit sa puwit hindi nakaka-epekto sa boses. Paano po yan? They say you've lost a lot of ground, para ang tagal niyong nawala sa konting araw na lang sa kampanya. The people is the final arbiter. Politics is won in one day. Gaya ng plinano ng kampo ni Rocco, lumikha ng malaking ingay at kulay ang pagbabalik ng kanilang kandidato. Pero kung mapapabuti nito ang tsansa ni Rocco sa presidential race, maaga pang malaman. Any candidate who gives the perception that he will not be able to do his duties as a president, hindi boboto ng tao yan. Samantala, ang kailangan ng lahat, abot langit na dasal.